Dalawang bata sa lungsod ng Taguig ang nawawala noong pang Marso at natagpuan na sila. Ang masaklap, wala na silang buhay nang sila'y makita sa loob ng isang kotse na nasa paradahan malapit lang sa kanilang bahay. Mula sa lungsod ng Taguig, nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar. Yes, Mike, makalipas nga ang 4 na buwan ay nakita na ang dalawang bata dito sa mismong barangay Wawa dito sa Taguig. At ang dalawang bata ay nakilalang sina Dane Benaflor Gatus, 3 taong gulang, at James Naraga, 4 na taong gulang. Abot-abot ang hinagpis ng mga kaanak ng mga biktima ng malamang patay na ang dalawang bata at narito lang pala sa barangay nila at abot-tanaw lang ang lugar mula sa kanilang bahay. Kaya habang nag-iimbestiga ang mga pulis ay agad silang pumasok sa parking area at hiniling na makita ang dalawang bata. Nakadamit pa ang dalawa nang makita kaninang umaga ayon sa pulisya. Parehong nasa likurang bahagi ng sasakyan ang mga paslit. Ang isa ay nakaupo habang ang isa naman ay nakadapa sa flooring ng sasakyan at takmang paakyat sa upuan. Sa parking lot sa mismong tabi ng barangay hall ng barangay Wawa, huling nakita sina Dane Benaflor Gatus at James Naraga. 4 na buwan ding nangulila ang kanilang mga kaanak. At kanina nga natagpuan ng dalawa sa loob ng itim na Mercedes-Benz na nakapark sa lugar kung saan sila huling nakitang naglalaro. Narito ang pahayag ng Chief of Police ng Taguig. Malalaman po natin sa itong ongoing na investigation. Pero mga anggulo na ganun, tinitignan rin po natin. Kwento ng may-ari ng Mercedes-Benz na isipan niyang ipalinis ang sasakyan kaninang umaga. Napansin daw ng mga tauhan niya ang umaalingasaw na amoy mula sa loob nito. Nang buksan, nakita ang katawan ng dalawang bata na parehong hindi na makilala dahil naaagnas na. Naka-child's lock naman ang sasakyan kaya mabubuksan lang ito mula sa labas. Pahirapan din ang naging pagbubukas sa sasakyan dahil nalubog sa baha sa kasagsagan ng habagat noong 1 taon. Narito ang pahayag ng may-ari ng sasakyan. Hihirapan ba ang bata? Paligod, baka may hirapan. Okay, dahil Basta yun lang napon ako, medyo matigas siya. Pag nasa loob ka, matagal mo siyang hindi mo mabubuksan agad. Pag binuksan mo siya, isa-isa siyang gumaganon. Malapit daw niyang kamag-anak ang isa sa mga biktima at noong nawala ang dalawang bata, hindi nila inakalang nakulong sila sa loob ng sasakyan. Narito muli ang pahayag ni Mang Gregorio, ang may-ari ng sasakyan. Kataon lang, ang mga taga-barangay, kami taga-barangay, may nagkwento na kinuha raw ng nakaban. Okay. Siyempre, ang isip namin, palayo na. Okay. Wala na sa isip namin na nandyan lang pala. Miyerkules Santo pa nitong Marso, nawawala ang batang sina Dane at James. Nilibot pa ng mga opisyal ng barangay at pulisya ang Taguig at maging ang Makati at Pasig pero hindi nila makita ang dalawang bata. Dumulog pa noon ang ina ng mga bata sa DSWD sa Maynila at sa Parañaque, isinailalim na sa otopsiya ang bangkay ng dalawang bata. Kapag lumabas ang resulta nito, saka pa lang malalaman ang sanhi ng pagkamatay nila at malalaman din daw kung may nangyaring foul play. Nakausap ko kanina ang mga magulang ng mga bata at hiniling nila sa pulisya na mabilis na maresolba ang kaso. Sa ngayon, Mike, yung mga magulang ng mga bata ay naroon na sa funeraria dito sa may syudad mismo at binabantayan nga nila dahil worried yung mga kamag-anak nila. Gusto nila na pagkatapos ma-autopsy ay dalhin dito sa barangay at dito na rin iburol. Nagpabigay na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan. Ang sabi ay magbibigay daw sila ng monetary na tulong dito sa dalawang namatayan. Mike. Kaya habang iniintay natin, Cesar, ang resulta ng otopsiya, hindi natin masasabi ba, wala mga palatandaan kahit konti man lang, kung yung mga bata na yan ay pinagmalupitan ba, sadyang pinatay, may tama ng baril o saksak o kung ano man, Cesar? Nung huling kausap ko, yung Chief of Police, nung tignan nila, hindi nila agad daw masasabi kung ano talaga ang nangyari. Dahil nga, agnas na yung mga balat. Yung mismo katawan ng dalawang bata ay agnas na. Dahil nga, nung time na yun, Mike,
summer yun, no? So sobrang init. Kung nasa loob ka ng sasakyan at 4 na buwan na na-stuck ka doon, ay talaga raw na maaagnas ang bahagi ng iyong katawan. In fact, kwento nga nung magulang nung makausap natin, no, hindi na raw makita yung mata at nagkaroon tuloy ng haka-haka na posibleng araw na dinukot ito at yung mga kumukuha ng lamang loob. Pero dinidiscount yan ng pulisya, although sinasabi nila na kailangan talagang imbestigahan. Ayon sa Chief of Police, iimbestigahan daw nila ito at aalamin nila kung may foul play. Pero yung sinasabi na kung dinukot ito at kinuhanan ng laman, gaya ng sinasabi ng mga magulang, ay mukhang imposible raw, pero kailangan pa rin nilang tutukan yung anggulong yan, Mike. Walang sinasabi yung mga pulis yan, yung mga investigador, kung meron silang inimbitahan na o balak imbitahin tulad ng may-ari ng lugar na yan, kung saan nakapara yung mga kotse, at yung may-ari ng mismong sasakyan, kung matutukoy nila kung sino, Cesar? Mike, yung may-ari ng sasakyan ay nakausap na natin at siya mismo ang nagsabi sa atin, in fact, inilapitan niya ako at sinabi niya na gusto niya magsalita sa media at sinabi niya na open siya sa lahat ng investigation dahil isa sa mga bata ay kamag-anak niya at willing daw siyang ibigay ang lahat ng impormasyon. Siya yung may-ari ng itim na Mercedes-Benz at gaya nga na sinabi niya kanina, stock up na ito at posible nga, siya mismo nagsabi, no, dahil sanay siya dito sa sasakyang ito, 8 taon niya nang gamit itong sasakyang ito, autolock itong sasakyang ito, no? So pag nasa loob ka at nalock yan, mahihirapan na buksan, tapos kinalawang pa nga, sabi niya, no? Ang sabi naman ng pulisya ay iimbestigahan pa rin ang may-ari ng sasakyan at in fact, hanggang sa mga oras ito ay kinakausap pa rin yung may-ari ng sasakyan, Mike. Maraming salamat, Cesar Apolinario.